Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Magandang gabi po, magandang araw. Anumang oras po kami ay muling nakararating sa inyo sa iba't ibang panig ng daigdig at sa anuman pong lingwahe kami ay inyo ngayong napapakinggan. Welcome po sa ating ika-6 na araw ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ngayong araw po na ito ng Lunes sa awa at sa tulong ng Panginoon. Kasama po ang ating mga kapatid sa Church of God International. Kami po ay muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo kami sa mga susunod na oras sa ating pong pagtunghay at pag-aaral at pagpapatuloy ng pagsusuri ng mga aral at katwiran na amin pong sinasampalatayanan at ang ating po ngayong tinatalakay ay ang mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Narito po ang kapatid na Eli Soriano. Magandang araw po muli mga kababayan, anumang oras sa inyo. Tayo po ay magpatuloy dito sa ating pag-aaral ng doktrina ng Panginoong Hesus ukol sa may kinalaman sa pananalangin. Iniwan ko po sa inyo ang isang katanungang anong kabutihan ang nagagawa kung pakinggan ng Diyos ang panalangin ng isang ama, ina, anak. Kasi nakita natin yung aral ng Diyos para sa isang lalaking may asawa, sa kanyang asawang babae, at sa kanyang mga anak. Ano po ba ang nagagawa pagka ang isang sambahayan ay bumuti sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pagka sila ay nananalangin sa Diyos? Ano po ang nagagawa noon? Basahin po natin ang Santiago, Kapitulo 5, ganito ang ating matutunghayan doon. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin, at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. Yan po ang pagtuturo ng bagong tipan. Ginagamit na halimbawa si Elias. Si Elias po ay isang propeta ng Diyos sa panahong ng matandang tipan. Nang makita ni Elias yung tao doon sa kanyang panahon na puro na lang masama ang ginagawa, wala na siyang makitang matuwid. Nanalangin po si Elias sa Diyos, sana wag umulan para itong mga taong itong masasama makapag-isip-isip sila sa kanilang kasamaan. Ang nangyari po, hindi umulan ng 3 taon at 6 na buwan, 42 buwan, hindi umulan. At nung manalangin siyang umulan, sakalang umulan. Ang sabi ni Santiago, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Tingnan ninyo, yung pagkukumpisal ng kasalanan, hindi po yan sa pari. Bawat isa sa atin, nagkasala ka sa kapatid, pahayag mo, aminin mo. Yung kapatid nagkasala sa'yo, pahayag sa'yo, aminin niya. Yung salitang magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba. Wala po nakalagay dyan na sa pari ka lang magpapahayag ng kasalanan. Kung kanino ka nagkasala, aaminin mo, ipapahayag mo yung kasalanan mo. Kung kanino ka nagkasala, doon ka lalapit at ipapanalangin ng isa't isa. Ibig sabihin, nagkasala ako sa'yo, pananalangin mo ako. Nagkasala ka sa akin, ipananalangin kita. Yun po ang utos. Para tayo ay gumaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid.
Ibig sabihin, napakalaki ng pakinabang sa panalangin pag ang taong matuwid ang mananalangin na kung nagkasala sa kanya ang kanyang kapatid, ipapanalangin niya, malaki ang magagawa nun para yung kapatid niyang nagkasala, mapatawad ng Diyos. 5:16 ng unang Juan. Pakinggan nyo. Kung makita ng sino man na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Dalawa po ang kasalanan sa Biblia. Isang kasalanang ikamamatay o mortal at isang kasalanang hindi ikamamatay o hindi mortal. Yung hindi sinasadya, hindi mo naman pinaplano, hindi mo naman iniisip, nagkasala ka, nabigla ka, o kaya natangay ka ng damdamin, yung mga kasalanang hindi ikamamatay yun. Sabi ng salita ng Diyos, pag nakita mo yung kapatid mo, nagkakasala ng hindi ikamamatay, idalangin niya. At bibigyan siya ng Diyos ng buhay ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. Yan ang maliwanag po. Kaya sa iglesyang sa Diyos, obligasyon natin talagang manalangin eh. Makita mo lang yung kapatid mo nagkakasala. Hindi ichichismis yun. Hindi yun sisiraan. Yung kapatid na nagkakasala, hindi yun papasamain. Ang unang obligasyon ng nakakaalam ng kasalanan ng kapatid ay ipanalangin siya sa Diyos. Kaya yun ang sinabi ni Santiago na kung ang kapatid nagkakasala, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Walang sinasabi na sa pari mo ipapahayag, kundi sa isa't isa sa atin. At bawat isa sa atin, mananalangin, hihingi ng tawad para sa kanyang kapatid na nagkakasala. Ito po ang utos ng Diyos. Hindi ang iglesia, ang nagkasala sa'yo ay kakagalitan mo, ipagtatanim mo ng galit, at sisiraan mo, at ipagkakalat mo ang kasalanan. Hindi po ganon. Kung meron tayong pag-ibig sa isa't isa, yung pag-ibig, nagpapatawad po yun ng kasalanan. Umuunawa yun sa kasalanan ng kapwa. Kaya, ang sabi ni San Pedro, doon sa unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 8, Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. ayan, ang pag-ibig yun ang lunas. Yun ang nakatatakip sa maraming kasalanan. Sa mundo, mga kababayan, marami pong kasalanan. Makakapagsalita ka ng mali, kasalanan. Titingin ka ng may masamang tingin, kasalanan. Mag-iisip ka ng masamang iniisip mo, kasalanan na yon. Nasa kawikaan po yun. Iniisip mo pa lang, di mo pa ginagawa, kasalanan na eh. 24:9. Ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan. Ayun, ang pag-iisip ng kamangmangan, kasalanan. Hindi mo pa ginagawa, pinaplano mo pa lang kasalanan. Sa mundo, araw-araw maaari tayong magkasala. Pag nakikita natin ng isang kapatid sa iglesia, nagkakasala na ang kasalanan ay hindi naman ikamamatay, ang sabi sa Biblia, idalangin siya. At kung magkasala ka sa kapatid, ipahayag mo, aminin mo, tanggapin mo, humingi ka ng tawad, ipananalangin ka ng kapatid, ikaw naman nagkasala sa kapatid, ipahayag mo sa kanya, hindi sa pare. Unang-una kasi, ang kumpisan hindi naman sa tao eh. No? Basahin natin ang 32 ng awit, versikulo 5. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi,
aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Ang pagkukumpisal, una-una sa Diyos, tapos lalapitan mo yung pinagkasalahan mo para mapatawad ka rin. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Ang sabi diyan sa English, I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. ayon, sabi po ng Biblia, I will confess my transgressions unto the Lord, not to the priest. No. Ang sabi po sa Bisaya, giila ko ang akong sala, nganha kanimo. Ug wala ko tagoy ang akong kasalanan. Miingon ako, igasugid ko sa Ginoo ang akong mga kalapasan, ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Maliwanag na sa Diyos natin sasabihin, unang-una, sa Kapampangan, ikilalanan ko ing kasalanan ko keka. Ing kanakong dewa kane ko selikut. Sinabi ko, sa lesayan ko ing pamanalang sangkuk king Ginu, at pepatawad mo ing dewa kan ning kakong kasalanan. Sa Ilocano, binigbig ko tibasul ko kengka. Ketik inadakis ko diak inlinged. Kinunak, ipudnok to dagiti salunggasing ko ken apo. Ket sika pinakawan mo ti kinasang ti basol ko. Maliwanag po ang sabi ng Biblia na ang kasalanan sa Diyos natin ikukumpisal. Ang sabi doon sa Kastila, que manifeste mi pecado, inoin cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Sa Portugués, confesei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobre. Disse eu, confesaré ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Maliwanag po, ang kasalanan napapatawad yan. Lalo na kung ang nagkasala umaamin sa kasalanan niya. Kung umaamin tayo. 28:13 ng Kawikaan. Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Ayon, ang sabi sa Bisaya, kadtong nagatabon sa iyang kalapasan, dili mo uswag. Apan binsan kinsa nga nagasugid ug nagabiya kanila makadawat ug kaluoy. Sa Kapampangan, itang tatakap king sarili ng pamanalangsang eyami pala. Dapat ting mipapasyag at paimburis kareti magkamityang pakalulo sa Ilocano. Mga bong kadagiti sa lunggasing na dinto rumang ay. Ngeng ti mangipudno ken mangbaybayan kadakwada maragpat nanto ti kaasi. Maliwanag po yun mga kababayan, ano? Na yung nagpapahayag ng kasalanan niya, unang-una sa Diyos, ikalawa sa pinagkasalanan niya, papatawarin ng Diyos yun eh. Ang obligasyon noong pinagkasalahan at nung nakakaalam, ipapanalangin mo. Pag nakita mo ang kapatid mo, nagkakasala, pananalangin mo. Alam nyo, napakaganda nun mga kababayan, ano. Hindi mo siya kamag-anak. Hindi kanya kaano-ano. Nagkakilala lang kayo sa iglesia. Tapos merong tao ngayon, nagmamalasakit na ikaw mapatawad ng Diyos. Yung taong pinagkasalahan mo, inuutusan ng Diyos na ipanalangin ka. At kung ikaw naman ang magkasala,
Inuutusan yung pinagkasalanan mo na ipanalangin ka, ganun din naman ikaw. Napakagandang diwa ng pagmamahala ng mga magkakapatid sa iglesia na hihingi tayo ng tawad, hindi lang para sa ating sarili, para doon sa nagkasala sa atin, hihingi natin ang patawad sa Diyos. Yun ang sinasabi ni Santiago, magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matwid. Pag ang taong matwid ang nananalangin, malaki ang nagagawa nito para dun sa taong kanyang ipinananalangin, mga kababayan. Kaya si Elias, pareho lang natin. Tao rin siya, nagkakasala, meron din siyang mga kahinaan. Pero ang sabi ni Santiago, siya ay isang taong may pagkataong gaya natin, pero nang manalangin siya ng buong ningas upang huwag umulan, hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Kaya siya nanalangin huwag uulan, napakasama na ng tao sa kanyang henerasyon. Basahin natin ang pruweba sa Lucas 4:25. Datapwat katotohanang sinasabi ko sa inyo, maraming mga baong babae sa Israel ng mga araw ni Elias, nang sarhan ang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, noong datna ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan. At sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa Sarepta, sa lupa ng Sidon, sa isang babaeng bao. Tingnan ninyo, sa dami-dami ng mga tao noon, sa isang babaeng bao lang sinugo si Elias. Nung panahon ni Elias na nagkagutom ang mga taga roon sa lugar na yon sa Israel. Nagkagutom sila, 3 taon kalahati, walang ulan. Pero may isang nakita ang Diyos sa panahon na yon. Iisa lang, isipin nyo. Napakaraming tao, isa lang ang nakita ng Diyos na umaalaala sa kanya. Doon niya sinugo si Elias. Tuloy natin sa 27. At maraming ketongin sa Israel ng panahon ni Eliseo na propeta, at sino man sa kanila ay hindi nilinis, kundi lamang si Naaman na Siro. Ayan, sa panahon naman ni Propeta Eliseo, si Propeta Eliseo po, yun ang kasama naman ni Elias. Na nung si Elias ay kunin na ng Diyos si Elias, ay si Eliseo naman po ang pumalit sa kanya sa pagkapropeta. Nung panahon naman ni Eliseo, talaga nung panahon na yon masama ang mundo. Bakit? Maraming mga meketong, walang nilinis, walang pinagaling, kundi si Naaman na taga-Syria. Nakita nyo, mga kapatid? Kaya, sa gitna ng mga kasamaan sa mundo, pag nakakita ka ng isang taong kagaya ni Elias, na mananalangin sa Diyos para ang tao ay makaalaala, malaki ang magagawa ng panalangin ng isang taong matwid. Ang katotohanan, mga kababayan, ano po? Pag ang taong matwid ang nananalangin, hindi pa nag-uumpisa, nakikinig na ang Diyos eh. Mag-uumpisa pa lang siya. No? Bago pa lang siya mag-umpisang manalangin, basahin natin ang 65:24 ng Isaias. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nagsasalita, aking didinggin. O, hindi ka patapos eh. Nagsasalita ka pa lang, didinggin na. Pangako po ito ng Diyos na mabait. Kung tayo'y susunod, bago sila ang wika magsitawag, sasagot ako. Paano ka ngayon, kapatid? Mananalangin ng ulit-ulit na ikaw ay magro-rosaryo pa. Umpisa ka pa lang tumawag, nagsasalita ka pa lang, sasagot na ang Diyos eh. Paano kailang ulitin mo ng ulitin? Kaya ang sabi po ni Kristo, hindi po ako nang-aatake, ano? Ikinukonsider natin yung turo ng Diyos sa Biblia sa 7 ni Mateo. Pakinggan nyo. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin
ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Bago ka palang humiling, alam na ng ama kung ano ilalapit mo eh. Kaya sabi ng ama, dun sa Isayas, bago sila tumawag, sasagot ako. Samantalang sila'y nagsasalita, akin silang diringgin. Paano pang uulit-ulitin eh? Ang Diyos pala sa kanyang kapangyarihan, hindi ka pa nga nag-uumpisa. Alam niya na ang kailangan mo eh. Sabi ni Kristo, huwag kayong dumalangin ng paulit-ulit na walang kabuluhan sapagkat natatalastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Ganyan po ang kapangyarihan ng Diyos na itinuturo ng Biblia. Even before you speak the word, mag-uumpisa ka palang manalangin. Alam na ng Diyos ang nasa puso mo. Pakinggan niyo ang isang pangyayari sa Daniel 9:22. At kanya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang utos at ako'y naparito upang saysayin sa iyo, sapagkat ikaw ay totoong minahal, kaya't gunitain mo ang bagay at unawain mo ang pangitain. Nung mananalangin po si Daniel ay, kung manalangin siya, umaharap siya paron sa templo. Mabuti umpisahan natin yon, Sa 6:10 ng Daniel. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyangang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, at siya'y lumuhod ng kaniyang mga tuhod na makaitlo isang araw at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kaniyang Diyos, gaya ng kaniyang dating ginagawa. Ayan, si Daniel pala, pag mananalangin, bukas yung kanyang bintana ng bahay, doon sa dako ng templo sa Jerusalem. Doon siya humaharap sa templo. Pag nananalangin siya. Kasi yung templo, nandoon ang mga saserdote ng Diyos sa templo na siyang nagtuturo ng aral ng Diyos. Doon sa templo, doon sila sumasamba. Sa templo, doon sila nag-aalay. Sa templo, doon sila naglilingkod sa Diyos ng mga utos na iniuutos ng Diyos. Si Daniel, tuwing mananalangin siya, 3 beses pa nga isang araw siya kung manalangin, luluhod siya sa dako ng templo, towards the temple. Ang pagkakasabi po dyan sa English, toward Jerusalem. Ang ibig sabihin ng toward, paharap sa Jerusalem. Doon siya humaharap. Doon siya nananalangin. Minsan, nananalangin po si Daniel, dumating si Anghel Gabriel. Ang nangyari, sa 9:21, basahin natin kapatid na Daniel. Oo, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una na pinalipad ng maliksi, inipo ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon. At kaniya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang utos at ako'y naparito upang saysayin sa iyo, sapagkat ikaw ay totoong minahal, kaya't gunitain mo ang bagay at unawain mo ang pangitain. Yun, sabi ni Anghel Gabriel, sa pasimula ng iyong samo, nag-uumpisa pa lang manalangin si Propeta Daniel, pinalipad na ng Diyos si
Anghel Gabriel. Hindi pa siya tapos. Nag-uumpisa pa lang siya, nakinig na ang Diyos sa gusto ni Daniel. Napatawarin siya sa kanyang kasalanan, patawarin ang kanyang bayang Israel. Hindi pa siya tapos manalangin, inutusan na agad ng Diyos si Anghel Gabriel. Sa pasimula ng iyong samo, sabi ni Anghel Gabriel kay Daniel, lumabas ang utos. Nag-utos na ang Diyos. Naparito ako sa iyo upang saysayin sa iyo. Sapagkat ikaw ay totoong minahal, mahal ng Diyos. Si Propeta Daniel sapagkat siya ay isang taong matuwid. Alam nyo, mga kababayan, meron pong diferensya yung matuwid na sumusunod sa Diyos kesa sa mga rebelding ayaw sumunod sa Diyos. Malaki po ang diferensya nun. This is a stress ng awit. Pakinggan nyo. Tungkol sa mga banal na nanga sa lupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. Ayon. Sa Katoliko, yung mga santo nasa langit. Hindi po totoo yun, kapatid. Ang mga santo ngayon, yung mga banal, nangamatay na. Ngayon po, patay pa si Pedro, si Pablo, patay pa lahat, hindi pa po nabubuhay. Kasi ang sabi, basahin natin sa 4:16 ng unang Tesalonika. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakat ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Ayon, meron pong tinatawag na unang pagkabuhay na mag-uli. Yung lahat nung namatay kay Kristo. Una ang wikang mabubuhay mag-uli, hindi pa naman bumababa uli si Kristo Para sabihin natin, yung mga santo nasa langit na, si Maria nasa langit na, paniwala ng Iglesia Katolika. Hindi pa po sila nabubuhay. Mabubuhay lang sila pagbalik ni Kristo. Tandaan niyo po, mga kapatid, hindi po ako nangaatake, kundi sinasabi ko sa inyo yung nasa Biblia. Tandaan niyo po ang talata, 4:16 ng unang Tesalonika at 6:44 ng Juan. Basahin natin. Walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ang pagbabangon po sa mga patay, magaganap sa huling araw na siyang pagparito ni Kristo. Hindi pa po nagaganap yan Kaya wala po sa langit ang mga santo. At yung mga santo, patay pa ngayon. Pero kung merong mga tao sa lupa na susunod sa Diyos, ang sabi ng Diyos, tungkol sa mga banal na nasa lupa, wala sa langit, nasa lupa pa Sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. Kaluguran po ng Diyos, kaligayahan ng Diyos, na ang mga tao'y nagbabanal, naliligaya ang Diyos. Kaya pag nananalangin sila, maligaya ang Diyos. Gaya nung ating nabasa sa 15:8 ng Kawikaan. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Ang dalangin ng matuwid ng banal ay kanyang kaluguran. Tuwing lalapit po tayo sa Diyos at mananalangin, nalulugod ang Diyos. Kaya para dun sa kapatid na meron daw siyang sama ng loob sa kanyang asawa, dahil babaerong masyado at sigaw ng sigaw, alisin mo po, kapatid. At saka mo ipanalangin yung asawa mo, baka magbago. Alisin mo yung sama ng loob, alisin mo yung pait, tapos manalangin ka para sa asawa mo na gumagawa ng kasalanan laban sa'yo, magagawa ng Diyos na baguhin ang isang tao, kapatid. Pagka ikaw ay mananalangin ng wala kang sama ng loob, o kaya ay mananalangin ka na sumusunod ka sa aral ng Diyos,
makikinig ang Diyos. May malaking magagawa ang panalangin ng taong matuwid. Gaya ng panalangin ni Elias, gaya ng panalangin ni Daniel. Alam niyo po ba ang panalangin ni Daniel, mga kapatid? Ang panalangin niya para dun sa mga nagkakasala sa Israel 9:18 ni Daniel, pakinggan niyo. O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tainga at iyong dinggin. Idilat mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aming mga kasiraan at ang bayan na tinatawag sa iyong pangalan, sapagkat hindi namin inihaharap ang aming mga samo sa harap mo dahil sa aming mga katwiran, kundi dahil sa iyong dakilang mga kaawaan. Ayun, sabi ni Daniel, idilat mo ang iyong mata, Panginoon, ikiling mo ang iyong tainga, masdan mo ang aming kasiraan, tingnan mo kami, nasira na ang Israel, naligaw na ng naligaw, sabi niya. Kaya kami humaharap sa iyo, hindi dahil meron pa kaming katwiran, kundi humaharap kami sa iyo dahil sa dakila mong mga kaawaan. Hindi pa natatapos manalangin si Daniel. Dumating na si Anghel Gabriel, sabi ng Diyos, sa umpisa ng iyong samo, inutusan na ako ng Diyos, lumabas ang utos, at ako'y lumipad na maliksi. Di pa siya tapos manalangin, granted ng Diyos ang hinihingi ni Daniel na patawad para sa kanyang bayang Israel. Kaya nag-decree ang Diyos, bandang huli makikita natin ang mga pasya ng Diyos para sa Israel, para sila ay maging dapat kung anong dapat nilang gawin. Inakinggan ng Diyos ang panalangin ni Propeta Daniel. Yun po ang dapat nating makita. Kaya sa iglesia ng Diyos, mga kapatid, halimbawa, ang nananalangin isang ama ng sambahayan, isang ina, o kaya isang sambahayan kayo, at ang mga anak nananalangin kayo sa Diyos, sumusunod tayo sa aral ng Diyos. Nakikinig ang Diyos, natutuwa ang Diyos, gustong-gusto niyang marinig ang ating mga panalangin. Ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran, sabi ng salita ng Diyos. Kaya sa iglesia, mayroong sambahayan na sambahayang masasabi nating sambahayan ng Diyos. Sabi sa Efeso 3:14 hanggang 15, Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. ayan, may sambahayan ng Diyos sa langit, may household, mayroong sambahayan sa langit. Meron ding sambahayan ng Diyos dito sa lupa. At ang sambahayan ng Diyos sa lupa ay yun ang iglesia o ang bahay ng Diyos na sinasabi ni San Pablo sa 3:15. Pakinggan nyo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at saliga ng katotohanan. Ayon. Ang bahay ng Diyos dito sa lupa ay ang iglesia ng Diyos. Hindi po ngayon yung bahay na itinatayo ng mga tao, may simento, mayroong salamin, kahit nga lagyan mo pa yan ng ginto hindi rin bahay ng Diyos yan Ang bahay ng Diyos, ang kanyang sambahayan, ay ang iglesia ng Diyos. Maliwanag po yan, lagay natin sa screen, ano? Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at saliga ng katotohanan. Ang bahay po ng Diyos, ang sambahayan ng Diyos sa lupa, ay ang iglesia ng Diyos. Hindi po yung tinayo ng mga tao. 17 ng gawa.
versikulo 24. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ayon, ang Diyos ng langit at ng lupa na makapangyarihang gumawa ng lahat ng mga bagay, hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Pwede ba nating itanggi yan? Nasa lahat ng Biblia yan. Hindi tumatahan ng Diyos sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ngayon, nung gumawa ng templo si Solomon sa Israel, ano ang sabi ng Diyos dun sa templong kanyang ginawa? Yun ba, tatahanan ba ng Diyos yun? Basahin natin ang Isaiah 56:7. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Yung itinayo ni Solomon na bahay na pinakatemplo sa Israel, sabi ng Diyos, tatawagin niyang bahay na panalanginan. Bahay panalanginan, hindi bahay na doon titira ang Diyos. Kasi ang sabi ni San Pablo, ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, ng langit, ng lupa, hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Ang bahay ng Diyos sa lupa, yun po ang iglesia. Ang bahay ng Diyos na siyang iglesia. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa iglesia sa Korinto, sa 3 ng unang Korinto, ganito po ang nakasulat sa 16. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Saan po nananahan ang Espiritu ng Diyos? Hindi doon sa ginawa ng kamay ng mga tao, kundi doon sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Kasi yung mga tao na yon ang tinatawag na templo ng Diyos. Sabi ni Pablo sa taga-Korinto, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Sa iglesia o bahay ng Diyos na espiritual, doon nananahan ang Espiritu ng Diyos. Hindi sa templong ginawa ng mga kamay. Kaya ang itatawag doon sa templong ginawa ni Solomon, bahay panalanginan. Ngayon, kung ang iglesia ngayon ay bahay ng Diyos, dapat din pong matupad sa atin na kung bahay tayo ng Diyos, ang iglesia ay bahay panalanginan. Kaya ang iglesia ay isang samahan ng mga taong laging mapanalanginin. Prayerful people. No? Isang bayang laging nananalangin sa Diyos. Kaya sa inyo pong kaalaman, mga kapatid, sa iglesia ng Diyos, 24 oras nananalangin sa iba't ibang mga dako. Kung gusto nyong sumabay, pwede nyong tanungin ng manggagawa. Halimbawa, nasa trabaho ka, hindi ka nakasabay sa panalangin ng oras na 3:00, 4:00, 5:00, pwedeng paglabas mo, meron pa rin panalangin sa iba't ibang lugar po. Meron tayong panalanginan sa iba't ibang lugar ng mundo. Kasi ang lahat ng miyembro sa iglesia, bago matulog, pagkagising, meron tayong tungkuling manalangin o magdasal. Ang bahay na itinayo ni Solomon sa Israel, tinatawag bahay panalanginan. Tinawag ng Diyos, house of prayer. Kung ang iglesia sa panahong ito ay bahay ng Diyos, gaya nung nabasa natin, dapat makita rin ang iglesia na isang bahay ng pananalangin. Kaya tayo po,
may hourly prayer tayo sa Diyos, pero yung mga iba't ibang lugar, hindi naman po paulit-ulit na ulit-ulit, kundi yung hindi nakasama sa panalangin sa isang lugar, pwedeng sumama dun sa ibang lugar sa pamamagitan ng cellphone, ng computer, ng internet, nakakapanalangin po tayo sa Diyos. Ano? Naririnig lagi ng Diyos, nalulugod ang Diyos sa panalangin ng mga taong matuwid ayon sa Biblia. Yung bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, bahay panalanginan yon. At kaya ang Diyos ay nakikinig sa panalangin ng mga nasa bahay ng Diyos kasi ang nangunguna sa bahay ng Diyos o ng iglesia ng Diyos ay si Kristo. 3:6 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Sa bahay ng Diyos. Basahin natin ang Gis 21. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. May dakilang saserdote tayo, si Kristo, na puno o pangulo sa bahay ng Diyos. Uulitin ko lang, alin yung bahay ng Diyos na doon pangulo at dakilang saserdote si Kristo? Alin yung bahay ng Diyos? 3:15. Sabihin nyo, makulit, mga kapatid, ano? Mabuti ng makulit, aral ng Diyos ang kinukulit nating salitain sa inyo. Kasi tao lang tayo nakakalimot. Ang Diyos hindi natin dapat kulitin. Pero kayo kukulitin ko. Ang bahay ng Diyos, mga kapatid, ay ang iglesia ng Diyos. 3:15 ng unang Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saliga ng katotohanan. Ang bahay ng Diyos sa ating panahon ay ang iglesia ng Diyos. Hindi literal na bahay na ginawa sa simento at kahoy. Hindi po. Kundi, ang bahay ng Diyos ngayon ay yung iglesia ng Diyos. Na sa loob ng iglesia na bahay ng Diyos, dapat makita ng Diyos na tayo'y mapanalanginin. Natuto tayo ng tamang pananalangin sa Diyos. Kung paano tayo papakinggan ng Diyos sa ating panalangin, paano tayo dapat manalangin, no? At sa ating pananalangin, meron tayong sinusunod na disiplina. Iba po yung doktrina kaysa sa disiplina. Ang doktrina, panalangin. Doktrina yon. Meron naman pong disiplina. Meron kasing nagtanong, ba't kailangan pang humarap sa kung saan direksyon? No? Tingnan ninyo, kung ikaw mananalangin sa Katoliko, saan ka ba nakaharap? Sa altar. Pwede may direksyon ka rin hinaharap. Sa altar. Kaya, lalabas, kanya-kanyang harap. Pero kami, gusto po naming magawa ang pananalangin sa Diyos na may kaayusan. Hindi kagaya nito, papakita ko sa inyo. Sa inyo, itong mga nananalangin ito, may nakaluhod ng kapiraso, may nakaupo, meron namang nakasalampak sa sahig. May kaayusan ba yan? Utos ng Diyos na gagawin natin ang kanyang utos, may kaayusan. 14:40 ng unang Korinto. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Gagawin natin ang lahat ng bagay, may karapatan at may kaayusan. Kaya para po sa kaayusan, ang aming sinasabi sa mga kapatid, halimbawa, sa mga lokal sa probinsya na maputik, ang dadaanan puro mga bukid, ang kaayusan namin, para kami makaluhod, iwan mo yung sapatos mo, kapatid, sa labas. Pagpasok mo sa bahay na pinagkakatipunan,
di walang tae ng aso, tae ng kung anong naapakan mong tae, nadadalhin mo pa sa loob, luluhod tayo. Kagaya nung pagluhod na ating pinag-aralan, luluhod ka, pagkarumi-rumi ng sahig. Para may kaayusan, huwag mong ipasok yung, nung ako nga pumunta sa Singapore, meron kaming pinuntahan bahay na uupahan namin. Pinapasok kami nung may-ari. Nung papasok na ako, napahiya ako Tinigil ako nung may-ari Na ang sabi ng may-ari, take off your shoes. Kasi nakakarpet siya, take off your shoes. Ganun pala sa Singapore, yung mayayaman doon, pag hihuhubarin ka ng sapatos, ugali nila yon na hindi nila pinapasok sa bahay yung kanilang sapatos. Kasi mismo sila naguhubad ng sapatos bago pumasok. No? Kung nagagawa ng tao yon, hindi ba si Moises, nung lalapit sa Diyos doon sa bundok ng Sinai, sabi ng Diyos sa kanya, hubarin mo yung pangyapak sa paa mo. Basahin natin ang 3:5. At sinabi, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Nung lalapit siya sa Diyos doon sa bundok ng Sinai, sabi ng Diyos, huwag kang lumapit dito, barin mo yung pangyapak sa paa mo, sapagkat ang kinatatayuan mo ay banal na lupa. Utos ng Diyos yung kay Moises Sa atin, hindi naman natin iniuutos, hindi naman dinodoktrina, kundi sa atin lang para may kaayusan. Kung mananalangin tayo sa Diyos, naluluhod tayo sa lokal o sa kung saan man yung ating coordinating center, lalo na sa probinsya, iwan ng sapatos sa labas para pag lumuhod tayo, walang marumi. Ngayon, teka, kailangan pang humarap. Ikaw ba, pagkakatoliko ka, problema mo ba yung haharap ka sa altar? Para magkaroon ng disiplina, lahat po kami sa buong mundo, isa lang ang direksyong hinaharap namin. Yung direksyon kung saan nag-umpisa ang kaluwalhatian ng Diyos. Basahin natin ang Ezekiel, mga kababayan, sa 43:2. At narito, ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nanggagaling sa dakong silanganan, at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at ang lupa ay nagningning sa kanyang kaluwalhatian. Sabi po ng aklat ni Propeta Ezekiel, ang kaluwalhatian ng Diyos nanggagaling sa dakong silanganan. Parang yung araw, sumisikat sa silanganan, yung kaluwalhatian ng araw, yung liwanag niya, nag-uumpisa sa silanganan yun No? Yun namang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel, sabi niyang hula ni Propeta Ezekiel, nanggagaling sa dakong silanganan. Kaya po, minarapat namin na pagka kami ay, kumbaga si Daniel, nung araw, pagka mananalangin siya, haharap siya sa templo. Kami, hindi kami sa templo humaharap, kung saan man. Basta kung saan yung direksyon na ayon sa Biblia ay pinanggagalingan ng kaluwalhatian ng Diyos ng Israel, doon kami humaharap. Harap sa silanganan. Hindi po ito doktrina, kundi ito'y disiplina na para kaming lahat hindi magkakakontra. Nasa Naga ka, nasa Pilipinas ka, nasa Luzon ka, nasa Bisaya ka, kung saan ka man naroon, nasa Hawaii ka, nasa Saipan ka, nasa Hong Kong ka, nasa South America ka, nasa Amerika ka, nasa Canada ka, kahit saan ka pa naroon sa mundo, nakaharap kami doon sa source ng kaluwalhatian ng Diyos ng Israel at yun po ay ang dakong silanganan. Wala namang masama ron. Bakit ang Katoliko, pag humarap sa altar, di naman namin pinupuna. Pag humarap ang Iglesia ni Cristo sa pulpito, di naman namin pinupuna. Ba't kami, pinupuna kami? Paghaharap kami sa silanganan, may batayan naman kami sa Biblia. At yun ay isang disiplina para hindi may nakaharap sa gano'n, may nakaharap sa CR, may nakaharap sa kung saan-saan lugar. Di doon tayo humarap sa isang direksyon dahil gano'n ang magkakapatid sa Iglesia ng Diyos. 1:10 ng unang Korinto. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo,
na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at sa isa lamang paghatol. Dapat ang magkakapatid sa iglesia, may isa lang pag-iisip, may isang paghatol. Nagkakaisa sila sa lahat ng bagay ng Diyos. Kaya wala kaming problema ron mga kapatid. Ewan ko lang, merong nang aatake pa sa amin na kaya daw kami humaharap sa silangan para sambahin yung araw. Babasahin yung nando sa Ezekiel, yung mga nakita sa Israel nung araw, humarap sa silangan para sambahin ng araw. Hindi po pwedeng i-apply sa atin yun. Bakit? Hindi naman tayo humaharap sa silanganan para sambahin ng araw No? Ang katunayan, kahit nga gabi, wala na yung araw sa silanganan doon pa rin kami nakaharap Kahit tanghalin tapat, nandun na yung araw sa itaas Sa silangan pa rin kami nakaharap. Kasi hindi naman doktrina yon, disiplina yon. No? Hindi naman masamang magkaroon ng disiplina sa iglesia. Halimbawa, idisiplina natin na, halimbawa, mga magkakapatid nagkakatipon. Huwag kayong kakain sa pagkakatipon. Hindi kagaya nung iba na nagkakatipon, nagkakainan. No? Nyo ngayon, nagkakatipon tayo, nagkakainan ba tayo? Mamaya na yun. Kahit gutom ka na, sumunod ka sa disiplina. Meron pong disiplina, miski sa isang sambahayan, may disiplina. Ang magulang may disiplina para sa kanyang mga anak. Ang asawa may disiplina para sa kanyang asawa. May disiplina para sa kanyang mga katulong sa bahay. Masama ba yun? Hindi naman masama, wala namang usapan doon. Meron na lang nagpapasama na pinupuna, ba't daw tayo humaharap sa silangan? Bilang disiplina, lahat kami humaharap sa dako ng silanganan. Kasi ang batayan namin, ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nanggagaling sa dakong silanganan. At yan ay totoo kasi ang unang iglesia natatag sa silanganan, sa Middle East. No? At sa ating panahon, ang iglesia ng Diyos nag-umpisa sa silanganan. Sa panahong ito, ang gawaing ito, ang samahang ito, nag-umpisa sa Pilipinas. Basahin natin ang Zacarias 8:7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Tignan ninyo, sa ating panahon, ang pagliligtas ng Diyos, mag-uumpisa sa silanganan papunta sa kalunuran. Kaya nga dyan tayo nag-umpisa sa Pilipinas Papunta sa kalunuran, nandito na kami ngayon sa kalunuran. Basahin pa natin ng isang hula. Malakias 1:11. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Maliwanag na mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw, papunta sa nilulubugan ng araw, ang direksyon kung papaano maipangangaral ang pangalan ng Diyos ng Israel sa mga hintil. Magiging dakila ang wikang aking pangalan sa gitna ng mga hintil, mula sa silangan hanggang sa nilulubugan ng araw. Kaya po, ang panahong ito, sa panahon natin, ang gawain ng Diyos nag-umpisa dyan sa silanganan, sa Pilipinas, papunta sa kalunuran. Ito lang naman ang iglesyang nandito sa kalunuran ng galing sa silanganan Ang lahat ng iglesia rito galing sa Amerika Sa Afrika. Walang galing sa silanganan. Ang iglesia lang ng Diyos ang nakarating sa Amerika, nakarating sa Brazil, sa Argentina, sa Uruguay, sa South America. Ang kaisa-isang iglesyang nang galing sa silanganan papuntang kalunuran ay ang samahang ito. Para matupad yung hula sa Biblia na mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan
sa mga hintil. Natupad po yung hula na yon sa samahang ito. Nag-umpisa kami diyan sa silanganan, nakarating kami hanggang sa kalunuran, pati yung mga dinaanan, kagaya sa India, sa Africa, sa Saudi Arabia, sa Qatar, sa Dubai, kung sa ano-anong mga diyan sa Middle East, nakatayo na diyan ang samahang ito sa iba't ibang dakong dinadaanan papunta sa kalunuran. Kaya mga kapatid, ang atin pong pagsasama-sama, meron tayong batayan. Hindi basta inimbento natin o inisip natin sa ating isip, hindi. Meron tayong batayan, anumang ating ginagawa, pati yung pagharap sa silanganan, disiplina yon. Sapagkat kaya natin piniling humarap sa silanganan nag-uumpisa ang kaluwalhatian ng galing ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel, gaya ng sinasabi sa Biblia. Pag naintindihan natin ang lahat ng bagay na ito ngayon, babalikan ko po kayo, mga kapatid, Nakita nyo, dapat, pag mananalangin, malinis ang puso, malinis ang dila, ang mag-asawa, nabubuhay sa aral ng Diyos. Ang magulang at ang anak, nabubuhay sa aral ng Diyos para pakinggan. Tapos, sa pananalangin, ay paluhod, atiklop tuhod. Sa pananalangin, hindi dapat na paulit-ulit. Bawal ng Diyos yung manalangin ng paulit-ulit. Ang pananalangin, umaga at gabi. Gaya nung nabasa natin sa aklat ni San Lucas. Ang pananalangin walang patid, ibig sabihin, araw at gabi ng buhay mo, hanggang sa dumating na ang wakas, hindi natin papatirin ang pananalangin sa Diyos. Kaluguran ng Diyos ang panalangin natin. Tapos, ang panalangin ng isang taong matuwid ay pinakikinggan ng Diyos. Ano ang nagagawang buti nito sa atin, mga kapatid? Unang-una, napapatawad ang ating kasalanan pag nananalangin tayo. Lalo na pag tayo pong lahat sabay-sabay na nananalangin. Makakatiyak tayo, nakikinig ang Diyos 7:14 ng ikalawang kronika. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Nakita niyo mga kapatid, pangako ng Diyos yun Pag yung bayan niya na tinatawag sa kanyang pangalan, Iglesia ng Diyos, magpapakumbaba, dadalangin, hahanapin ang aking mukha, talikuran ng kanilang masamang mga lakad, akin ngang diringgin sa langit. Ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, pagagalingin ko ang kanilang lupain. Napakaliwanag. Nangangako ang Diyos ng pagpapatawad at ng pagpapagaling. Alam nyo mga kapatid, karanasan na po namin sa Iglesia ng Diyos. Napakahalaga ng panalangin sa aming buhay. Kasi marami ng mga karanasan kami, mga kapatid sa Iglesia. Meron po tayong kapilyang pawid noong 1942-43. May kapilyang pawid sa Pasay. Yan po sa Pasay City. Nagkakatipon yung mga kapatid. Nako, nataon, nagkaroon ng, ang tawag doon, A-raid. Panahon ng Hapon. Nagbomba ang Hapon. Binomba ng binomba yung lugar doon. Ang nakakamangha, maraming natamaan ng shrapnel, yung bang sumasabog ang bomba, yung mga bakal na nakakasugat, nakakamatay. Yung ating kapilya doon sa Pasay na ang dingding pawid. Dingding pawid,
Meron siguro mga 50 kapatid, kinukwento sa akin ng aking nanay, walang tinamaan kahit isa. Isang pagkakataon, nagsona yung Hapon doon sa lugar ni kapatid na Aryong. Sinona, lahat ng lalaki, tinitingnan kung sino yung mga tinatawag na makapili at kanilang pinaparusahan. May itinuro yung merong nakatalukbong ng para wag mong makilala, ituturo ka. Itinuro yung isa, binaril ng Hapon, baksak. Tinuro yung isa, binaril ng Hapon, baksak. Itinuro si kapatid na Aryong, Nazario Regalado. Binaril ng Hapon, di pumutok. Itinuro yung kasunod, binaril ng Hapon, pumutok. Alam mo, hindi binaril si kapatid na Aryong, hindi binaril uli. Siguro nag-iba isip nung Hapon. Bakit? Nung barilin niya yung tao, kapatid natin yun eh. Hindi pumutok yung baril. Mga karanasan po na nung oras na yon nananalangin si kapatid na Aryong, maawa ka po, sabi niya. Binaril siya, hindi pumutok yung baril. Maaring sabihin na parang kamangha-mangha, nagagawa po kasi ng Diyos yun, mga kababayan. Gaya ng sabi ko sa inyo, sinandwich kami ng 2 truck. Nayupi yung una at saka yung likod ng aking sasakyang kotse. Nayupi. Nabasag lahat ng salamin. Yung apo ko, si Bage, nandun kami sa gitna. Nakahiga siya sa aking kandungan dahil bata pa si Bage noon, siguro mga 4 na taon. Nung sumigaw akong, Panginoon ko, matutusok na ako nung bakal na nanggagaling dun sa likod ng kotse, yung Mustang eh. Tumigil yung bakal eh. At nabasag lahat ng salamin pero wala kaming galos kahit ano. Sasabi natin na nakikinig talaga ang Diyos. Pagka nagigipit ka, tumatawag ka, makikinig ang Diyos. Merong mangyayaring hindi kayang magawa ng tao. Marami pong mga pagkakataon sa buhay natin, mga kababayan. Meron pong dumadating na tiempo, hindi tayo kaya ng tulungan pa ng isang tao. Awa, nanay mo, wala naman ang nanay mo. O kaya, tatay mo, wala naman. O asawa mo, wala naman. Naroon ka sa tiempo ng kagipitan, ang tatawagan mo ang Diyos. Sa mga tiempong yon, napakahalaga ng tulong ng Diyos, mga kapatid, sa pananalangin. Kaya halimbawa, kahit galit ka sa asawa mo, gusto mo pakinggan ka ng Diyos, kalimutan mo na muna ang galit mo sa asawa mo. Merong mga tao, kaya naman nakakagawa ng mali, hindi naman niya alam na yung ginagawa niya ay mali. Hindi niya narinig. Hindi niya napag-aralan. Walang nagturo sa kanya. Napapatawad naman ng Diyos yun. Kaya, para magbago asawa mo, siguro alisin mo yung galit mo, matuto kang sumunod sa Diyos, saka ka manalangin. At pag pinakinggan ka ng Diyos, makita mo yung asawa mo, magbabago yan. Meron tayong kapatid dito pinakulong na nung tatay niya Binugbog na Iniwan na nung asawa, hindi mapagbago Nung makarinig ng aral, nagbago, tontuwa yung tatay niya Pumunta sa akin, niyakap ako Kapatid na Eli, problema ko yung aking anak. Ngayon nagtataka ako, ni ayaw manood ng TV. Ni ayaw uminom ng kahit anong serbesa, sabi niya. Dating drug addict yung anak niya, dating sugarol, dating bisyoso. Malaki po ang nagagawa ng panalangin para sa ating mga kapwa-tao, mga kababayan. Panalangin mo ang mahal mo sa buhay sa Diyos. Kung ikaw ay nasa kondisyon ng pagsunod sa Diyos, makakaasa tayo, may Diyos po na makikinig sa ating mga panalangin. At ang Diyos po ay isang Diyos na, sabi nga doon sa Panaghoy, sa 3:33 ng Panaghoy, sapagkat siya'y hindi kusang dumadalamhati
o nagpapapanglaw man sa mga anak ng mga tao. Hindi po siya isang terror na kusa siyang dadalamhatiin kanya o kaya papahirapan kanya, hindi. Ang Diyos po na ating kinikilalang itinuro ng Panginoong Hesukristo ay isang Diyos na mapagmahal. Isang Diyos na maunawain na kung ikaw ay susunod, hindi ka pa po nag-uumpisang manalangin, ano na siya? Nakikinig na siya. Hindi ka pa dumadaing naaawa na siya. Siya'y maawain, naunawaan niya ang ating mga damdamin. Hindi siya kusang dumadalamhati o nagpapapanglaw man sa mga anak ng mga tao. Mapagtitiwalaan natin siya na hindi niya tayo pipirwisyuhin. Kuminsan, kaya lang tayo nagkakaroon ng mga problema dahil na rin sa ating mga ginagawang kamalian. Yun ang sinasabi dyan din sa Panaghuye. Sa Kapitulo 3 pa rin. Bakit dumadaing ang taong may buhay, ang tao dahil sa parusa sa kaniyang mga kasalanan? Bakit ang tao dumadaing? Dahil sa parusa sa kanyang mga kasalanan. Pero wala ka namang ginagawang labag sa Diyos. Hindi siya kusang dumadalamhati para ikaw ay dumaing. Kaya lang tayo dumadaing dahil sa ating mga kasalanan na nagagawa sa Diyos. Pero kung siya lang, hindi kanya pagmamalupitan, hindi kanya yayapakan ng karapatan mo, hindi. Mahal ng Diyos ang tao, mga kapatid. Kaya nga isinugo niya ang ating Panginoong Hesus. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagmamahal niya sa atin, yung kanya mismong anak ang nagdusa, inampalasan ng mga tao at ipinako sa krus, namatay para sa ating mga kasalanan. Yan po ang pagmamahal ng Diyos sa atin, yung anak niya ang pinagdusa niya. Kaya ang Diyos na ating nakikilala sa Biblia, isang Diyos na maawain, pagka nagkasala ka, lumapit ka. Humingi ka ng tawad. Una sa Diyos at saka sa pinagkasalahan mo. Ipapanalangin ka nung pinagkasalahan mo, papanalangin mo yung nagkasala sa'yo, maaawa ang Diyos sa atin, papatawarin tayo. Kaya itong aral na ito, mga kapatid, malaki ang magagawa nito sa ating buhay. Bakit? Walang problema na mas malaki sa Diyos. Walang problema na mas malaki sa Diyos. Mas malaki ang Diyos sa lahat ng problema. Kung meron kang inaasahang Diyos na malalapitan, meron kang pag-asa sa buhay. Yung nasa 13:5 ng Ebreo, pakinggan nyo mga kapatid. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Tinan niyo ang pangako ng Diyos. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, yung pang-aangkin, pagnanakaw, panggagancho, panglalamang sa kapwa. Magkasya kayo sa inyong mga tinatangkilik. Magkasya ka kung ano nasa iyo. Bakit? Minsan kasi, wala tayong contentment, mga kapatid. Gusto natin, masarap. Wala naman tayo. Di magkasya ka sa tuyo. Sabi nga ng Tagalog, pag maliit ang kumot, magtiis kang mamaluktot. Pagka wala kang pera, tuyo. Huwag ka mag-alala, makakakain ka rin ng baka. Makakain ka rin ng sabaw.
Pero ang sabi ng Diyos, huwag tayong magnanais o magnanasa ng pag-ibig sa salapi. Bakit? Doon sa Kawikaanan, sabi po ron, basahin natin yung 17:1. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kaysa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Ayon, maigi yung isang tuyong subo na may kapayapaan, may katahimikan, kaysa sa bahay na laging may pistahan, laging sagana, meron namang away ng away. Ayon. Ang kapayapaan po ay napakahalaga sa lahat. Yung kahit tuyo lang ang ulam mo, payapa naman kayo mag-asawa. Walang naniningil sa inyo na minumura kayo dahil di kayo nagbabayad. Umutang ka ng umutang ng karne sa tindahan tapos di mo mababayaran. Sabi nung inutangan mo, hoy, itinaim mo na yung nilamon mo, hindi pa binabayaran hanggang ngayon, walang hiya ka. O, di wala kang kapayapaan, ano? Pero halimbawa, wala ka talagang pera, tuyo. O kaya, payless. May sabaw na. Panalangin ka lang, kapatid. Kahit tuyo lang yan, kahit yan ay bagoong lang. Salamat po, Panginoon, sa biyayang kaloob mo sa amin. Kahit medyo hati-hati lang kayo, tuyo na, hati-hati pa. Salamat po. Sana bindisyonan mo po, Ama, ang pagkaing ito, ikalusog ng aking mga anak. Salamat po sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kahit tuyo lang yon, may kapayapaan, napakahalaga nun, mga kababayan. Halimbawa, aalis ka. Panginoon, maghahanap po ako ng trabaho. Samahan mo po ako. Gusto ko pong mabuhay ng marangal ang aking pamilya. Sana ituro mo ako doon sa hanap buhay na hindi masama. Bago ka umalis, bago ka lumabas ng bahay, dalangin ka sa Diyos. May kasama kang Diyos na maghahanap ng trabaho. Hindi ka mabibigo, kapatid. Pangako yun ni Kristo. Sa 7 ng Mateo, magsihingi kayo at kay bibigyan. Magsihanap kayo, kayo makakasumpong. Magsitukto kayo, at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, ang humahanap ay nakakasumpong, ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Ganun po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pwede siyang pakiusapan. Meron kang mahigpit na pangangailangan, mag-ayuno ka, kapatid. Manalangin ka. May malaki kang problema sa asawa, o sa hanap buhay, o sa iyong katawan. Mag-ayuno ka, manalangin ka. May Diyos na makikinig. Meron tayong pag-asa. Ang isang lingkod po ng Diyos hindi nawawalan ng pag-asa. Kung halimbawa, wala ng taong tutulong sa iyo, meron pang isang natitira. Meron pang isang Diyos na mas nakakaunawa ng lahat ng bagay kaysa sa kanino man tao. Huwag tayong mag-atubili pag meron tayong gustong malutas na suliranin, meron tayong problema, meron tayong kahirapang dinaraanan sa buhay, lumapit tayo sa Diyos. At meron pong Diyos na nakikinig ng panalangin kung susunod tayo sa kanyang mga kautusan. Wala pong bagay na mahirap para sa Diyos. Wala pong problema na mas malaki kaysa sa Diyos. Malaki ang Diyos kaysa lahat ng problema. Magtiwala lang po tayo. Humingi tayong may pananampalataya. Walang pag-aalinlangan. Basahin natin ang Santiago 1:6. Ganito po ang sabi ng kasulatan. Ngunit humingi siyang may pananampalataya
na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Humingi tayo, manalangin tayo na walang pag-aalinlangan. Humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin, ipinapagpad sa magkabi-kabila. Huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Para tayo makatanggap ng bagay na ating kinakailangan, humingi tayong may pananampalataya at may pagtitiwala sa Diyos. Magagawa po ng Diyos ang hindi magagawa ng tao. At sa ating paghingi na may pananampalataya, dapat wala tayong anumang pag-aalinlangan sa kapasidad, sa awa at sa pagmamahal ng Diyos. Hihingi lang tayo. 4:6 ng Pilipos. Pakinggan nyo. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Nakita nyo ang garantiya ng salita ng Diyos, mga kapatid? Huwag kayo ikang mabalisa sa anumang bagay. Marami pong nakakabalisa sa atin. Minsan, pambayad lang sa Meralco, nababalisa ka. Mapuputulan ka ng kuryente. Minsan, pambayad sa tubig, nababalisa ka. Ang matrikula ng anak, nababalisa ka. Minsan, yung kakainin mo bukas, problema mo yun. Pagka mahirap ka. Minsan, yung pag-aaral mo, kukuha ka ng test, matatapos ka na, nababalisa ka dahil bagsak ka. Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, yun po ang napakahalaga sa lahat, sa buhay, mga kapatid. Yung kapayapaan ng Diyos. Yung wala kang masyadong karga, na kung minsan may mga tao, nagpapakamatay pag hindi na nila kaya yung daladala nila. Minsan mga tao nagda-drug addict na, pagka yung kanilang problema hindi na nila kaya. Sa Kristiyano, hindi po yun ang lunas, mga kapatid. Sa Kristiyano, ang lunas, yung panalangin at mga daing na may pagpapasalamat. Huwag kang mabalisa. May Diyos. Meron siyang magagawa. Meron siyang maitutulong. Sa pamamagitan ng wika ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Kita nyo? Yung kapayapaan, lalo na pagka ikaw ay matanda na. Naramdaman ko po yung halaga ng kapayapaan ng Diyos na marami kang alalahanin, marami kang ikinukonsider sa buhay. Pero kung meron kang nadadaingan Diyos, iba po yung meron kang Diyos, mga kapatid, na kinikilala. Meron kang Diyos na kinaglilingkuran.
malalapitan mo sa panahon ng pangangailangan gaya nung sinasabi sa Ebreo. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Mga kababayan, mga kapatid, darating ang araw, kakailanganin natin ng Diyos. Merong mga panahon, kailangan natin ng asawa, ang kaibigan, ang anak, ang magulang, kailangan natin. Meron darating panahon, kailangan natin ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, magsilapit tayong may tiwala, may pananampalataya sa luklukan ng awa upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ayan po, dadating ang panahon, nangangailangan tayo ng Diyos sa ating buhay, paggipit na tayo. Halimbawa babagsak na eroplano, kaya naramdaman ko po yung kasi babagsak na yung eroplano Yung pala, binangga kami ng mga buwitring pagkalalaki. Sumabog yung makina ng eroplano. Pagkatapos, ayaw bumaba ng eroplano namin, kaya pala ganon, hindi pala basta bababa ang eroplano pag ganon. Uubusin muna yung gasolina, kaya nagpapaikot-ikot yung eroplano. Inuubos yung gasolina. Kasi pag bumaba kami at saka kami sumadsad, magliliyab kami. Pagbaba namin sa eroplano, napakaraming mga ambulansya, mga bumbero, ang dami nakahilera dun sa bababaan ng eroplano. Yung pala, expected nila, babagsak na kami. O kaya baka sumabog kami. Nung nandun kami sa loob ng eroplano, Panginoon ko, sabi ko, maawa ka po. Nananalangin akong mag-isa. Yung mga tao, ewan ko lang kung anong ginagawa nila, pero maingay sila. Kaya ako nananalangin ako. Maawa ka po. Pero kung ito na po ang katapusan ko, pakiingatan mo po ang mga maiiwan ko sa buhay. Yun ang daing ko sa Diyos. Pero awa ng Diyos, nakababa pa kami. Kasi dito sa Brazil, hindi ka pwedeng hindi mag-i-eroplano. Ang lalayo po ng pinupuntahan namin. Pag hindi ka mag-i-eroplano, 25 oras ka magbibiyahe. Minsan, 3 araw ka magbibiyahe bago ka makarating. Doon sa may Amazona. Bago ka makarating doon, 3 araw na biyahe. Pag hindi ka mag-i-eroplano, mahirap. Kung may karanasan na ako sa eroplano, dyan sa Pilipinas, pumunta kami ng Davao, yung mga stewardess gumapang sa eroplano dahil nakasalubong kami ng impact, napakalalim, bumaba kami ng napakalalim na hulog kami. Hindi naman kami natuloy-tuloy, awa ng Diyos. Ayun. Kaya mula noon, takot ako talaga sa eroplano. Pagdating ko rito, nasalubong ko na naman yan. Kalilipad-lipad pa lang ng eroplano namin, hindi pa kami nakakalayo, sinalubong kami ng mga buitre. Pero sa mga ganung panahon, walang makakatulong sa iyo ron nandun ka sa ibabaw Pagbaksak mo, sabog ka na. Doon sa mga ganung panahon na kailangan natin ang tulong at awa ng Diyos. Karanasan na po yun, mga kababayan. Kaya ako sinasabi sa inyo, para maintindihan nyo gaano kahalaga yung doktrina ng Diyos sa pananalangin. Napakalaking bagay po nun. Hindi yun mabibili ng pera. Pagka may Diyos na nakikinig, nananalangin ka na may tiwala, ipagkakaloob sa'yo. Lalo na kung ipamamagitan mo, hihilingin mo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang 16:23 ng Juan.
At sa araw na yaon ay hindi na kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Ayon, kung hihingi tayo ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan, sabi niya. Kaya ang ating panalangin, isinasara natin sa hinihingi po namin sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa pangalan ng iyong anak. Hinihiling namin at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Yan po ang mabisang sara o susi ng pananalangin. Hihilingin natin hindi sa kanino mang pangalan, hindi sa pangalan ni Maria, hindi sa pangalan ni Pedro, hindi sa pangalan ng kahit na sino, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Napakahalaga po niyan. Kung loloobin po, inaanyayahan ko kayo, bukas po uli, sana balik kayo, mga kapatid. Pag-aaralan natin ang isang mahalagang doktrina ni Kristo, yung pagsasama-sama sa loob ng iglesia ng magkakapatid, at kung paano tayo makikisama sa mga tagalabas ng iglesia. May mga iglesia po tinuruan na mag-ibigan ng mga kapatid pero patayin yung kaaway. Sa atin, ano ang aral sa loob ng iglesia? At ano naman ang aral na ipakikisama natin sa labas? Aasahan namin kayo, mga kababayan. Sana po dalo kayo uli. Kapatid na Daniel? Opo, at maraming salamat pong muli sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin upang atin pong maipagpatuloy ngayong gabi ang ating pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. At muli po kami nag-aanyaya sa inyo para sa araw ng kinabukasan sa kalooban ng Panginoon. Sana po ay mapagbigyan po ninyo kami na makasalo namin kayo muli sa pag-aaral ng mga katwiran ng Diyos. Yan po ang atin namang magiging ikapitong araw ng atin pong pag-aaral. At bukas po yan, kung loloobin ng Diyos, alas 7 po yan ng gabi, Philippine Standard Time. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagdalo at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mabuting pagkakataong ito. Mamaya pong alas 9:30 ng gabi dito sa atin sa Pilipinas, kami po'y nag-aanyaya rin sa inyo para sa atin pong ginagawa na Global Prayer for Humanity. Sa anuman po ang inyong pananampalataya, anuman po ang inyong relihiyon, bukas po ito para sa lahat na naniniwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, para tayo po ay sama-samang humingi ng awa at tulong sa Panginoon sa lahat ng atin pong mga hinaharap sa buhay. Minsan pa po, salamat po sa Panginoon sa pagkakaloob sa atin ng mabuting pagkakataon ngayong araw na ito. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, mga kapatid, at sa atin pong mga panauhin, kami po ay nag-aanyaya sa inyong samahan nyo kaming muli sa isang maiksing pananalangin. Manalangin po tayo, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, Ama naming nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, salamat po, Ama. Minsan pa kaming nakapakinig ng iyong mga banal na salita, nagbigay sa amin ng ibayong lakas at pag-asa ng puso. Salamat po sa pagkaunawa na ibinibigay mo sa amin. Alam naming awa mo sa amin at pag-ibig ang umaakay sa amin, Ama, upang kami po ay makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Sana po ay patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sa nakaraang panahon ng aming mga buhay, marami kaming mga nagawang paglabag sa iyong banal na kalooban. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga nakikinig ng iyong mga banal na salita. Sana po matapos nila ang lahat ng serye ng aming mga paksang pinag-aaralan. At pagkatapos ng lahat ng ito, makapagpasya po sila ng ayon sa iyong banal na kalooban. Mga tawag sila't magkasama-sama kami sa matuwid na paglilingkod sa iyo. Ama,
Alalahanin mo po ang mga kapatid namin na laging karamay sa iyong gawain. Ang mga hindi nagsasawa sa kanilang mga pagmabalasakit. Tulungan mo kaming lahat, Panginoon. Sana'y amin pong matapos ang aming mga takbuhin. At sa wakas, ay makakita po kami ng isang maligayang wakas sa piling mo. Panginoon, bahala ka na po sa aming lahat. Sa iyo po namin inihahabilin ang lahat ng balisa sa aming mga puso't kaisipan. Marami pong salamat sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, at ang pakikipisan ng Santong Espiritu, sinawang maghari sa ating mga puso, magpakailan-kailanman. Amen.